Mga technique naman against this, ito yung pinakamahirap talaga. Why? Hindi ko alam bakit napunta ka doon. Hinayaan mo na napunta doon, hinayaan mo na napunta rito. Ibig sabihin either hindi ka aware sa sitwasyon o sa nilalakaran mo. Isa yun sa main na dapat tinuturo. Sa Blades and Bullet, situational awareness yung isa sa pinaka-tinuturo. Aminin natin hindi, pagdating dito, wala na. Pag diniin to, anything na maring galaw, hiwa ka na eh. Pero you need to survive. So hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw pag-uusapan natin ang self-protection. At kasama natin ngayon si Sir Kayo, Guro Gani, and Guro Ipe of Blades and Bullets. Magandang hapon, Guns Pinoy. Maraming salamat po for being here. Kaya pala sila yung guest ko kasi I think it's also important na matuto also other things in terms of our self-defense. Okay, so ano po ba yung Blades and Bullets? And ano po yung ina-expect natin dito? So ang Blades and Bullets kasi it's a personal protection school. What we do is we teach people how to defend themselves, no? How to protect themselves more specifically. Kasi when we say self-protection, it's not just yung reaction mo to a threat, but kung kaya mong iwasan mo. Okay? So what are the skills you need to learn here? Kailangan mo na hand-to-hand combat, and then edged impact weapons, and then you work your way up to pistols, guns, para whatever opportunity presents itself to you, meron kang commensurate tool na gagamitin. Kasi hindi pwedeng for every problem, babarilin mo lahat. So Blades and Bullets is the place to go to para matutunan mo yung marksmanship po, no? At saka yung specifically yung rapido realismo kali. Bali yung Rapido Realismo Kali po is a system of Filipino martial arts na consists of weaponry and hand-to-hand. So usually ang Filipino martial arts kasi separated, merong hand-to-hand lang, merong weaponry. Meron namang kompleto rin, no? So isa yung grupo namin sa fortunately naging kompleto kasi si Mang Henry, street guy siya eh. I believe na hindi lang dapat marunong ka mag-weaponry. So we believe na paglabas mo dito, dapat magagamit mo agad yung technique eh. So yun ang reason bakit laging may empty hand. So yun yung Filipino martial arts na meron kami. Okay, so ito po, question ko lang sa self-defense. Ano po ba ang tool para sa inyo na best? Knife? Ito po ba ay gun or bare hands ba? Ano po yung opinion niyo? Ako po, from a combatant's point of view, the best tool in a fight is always a clear mind. Dapat yung situational awareness, presence of mind, kasi all of your techniques, hindi natin magagamit yan pag nag-freeze ka, pag nag-mental block ka. So, ang gamot dyan is training, repetitions, and grit at saka fitness talaga. Sa akin naman, as a Filipino martial artist, although weapon guy kami, so mas more kami sa stick and knife, pero hindi kasi ako naniniwala sa perfect tools. Yung katulad ng sinabi ni Sir Kayo, sa isip pa rin. Ang binabalik ko ngayon sa sa grupo namin, yung function, whether it be knife, whether it be stick, o physically yung unarm mo, so yun eh. Sa akin, ano yung pinakamagandang tool? Kutsilyo ba? O yung baril? Naniniwala ako sa sinabi ni Sir Kayo na ang pinaka-epektibong sandata ay yung isip. Sabi nga, huwag mong katakutan ng sandata, kundi yung gumagamit ng sandata. Kung ang isang tao ay walang maliwanag na isip, pagdating yun sa tunay na labanan, ay mamamatay yan. Dahil lahat na natutunan niya, kahit ano pang specialty o kahit ano pang sandata ang natutunan niyang gamitin, makakalimutan niya. Kung ang isang tao ay epektibo, lalo na yung kanyang kaisipan, kahit anong bagay na mahawakan yan, kaya niyang gamitin para protektahan ng sarili niya. Kaya yan, ang pinaka-epektibong sandata, yung isip. So, wala tayong masasabing pinakamagandang tool, o sandata. Nasabi natin, is a clear mind. Kasi dito sa Blades and Bullets, ang gusto namin is maibahagi sa inyo kung paano natin gagamitin ang kahit na anong bagay na nasa paligid natin para alagaan natin ang sarili natin. Kasi kahit ano pang mapulot mo, kung hindi mo alam gamitin, baliwala din po. Alright, so thank you po Thank you for your insights. Siguro ngayon, pwede niyo po ba kami turuan? Siguro kahit a little something na pwede namin magamit kapag nasa labas kami, mga practical application, for example. Okay, so i-share namin ngayon kung ano yung nangyayari sa labas. Mostly, ang ayaw talaga natin makipag-away o ayaw natin So kaya tinawag siya na self-protection. So we're protecting ourselves, tsaka yung loved ones natin. For example, as much as possible, kung maharap mo yung tao, I called it bakuran, offense. So I talk to them muna. So binabakuran ko muna siya. So as much as possible, kakausapin mo siya, i-diffuse mo yung situation. Yun yung pinaka-main goal. First step namin is always to avoid and escape the situation. Yung tinatawag natin situational awareness. Pero in case na hindi mo talaga ma-avoid, yun yung reason bakit kailangan mo na ng self-protection. So for example, he launches an attack, sumuntok siya ng haymaker, which is yung usual na nangyayari sa labas. Bigla siya sumuntok,
what you can do is grab it. So pag dito, naniniwala kami sa FMA is closest weapon against closest target. So kung pagpasok niya nang sumuntok siya, this is his closest weapon, then this is my closest target. Tapos gagamitin ko yung concept ng high and low, o yung usual concept ng Filipino martial arts, which is high, then low, and then this one. For example, sumuntok ulit siya ng ganon, one thing is, maunahan mo siya agad doon. So yan yung mga concept. Kasi ang Filipino martial is principle based. First, as much as possible, avoid. Pag hindi mo ma-avoid, you need to be offensive. Mauna ka talaga sa kanya. To, para ma-survive at ma-escape mo yung situation. Kung hindi mo ma-escape, ito yung tinatawag namin yung default response. Just in case sumuntok siyang bigla, then wala kang choice kundi atakin yun. And if you can escape, escape. Kung hindi mo siya ma-escape, make sure na take me down siya, then pasok ka talaga o labas ka talaga. Ngayon naman kung paano mo poprotektahan yung sarili mo. So as much as possible, again sa knife, no? As much as possible, kung makita mo pa lang yung knife, takbuhan mo na. Pero hindi namin sinasuggest na yung pagtakbo is always effective. I've seen a lot of people na yung pagtakbo nila yung naging cause ng death nila. Meron kami tinatawag na pre-phase, during, at saka yung post-phase. So for pre-phase, the moment na makita mo yung knife na ganyan, ina-access pa lang. Ina-access mo pa lang yung tao yung knife, ipaul mo na. Paul, head, elbow doon. Kailangan doon na kagad. Then, tirahin mo na. Kasi, the moment na ma-pull niya yan, yun ang pinakamahirap na game sa knife. Ngayon, i-function naman natin kung sakaling during. So, there's different option para dito. Usually, yan yung ginagawa ng, kasi common sa tao yung mag-block, common sa tao yung maghawak, no? Problem with this is, na-snap ito. Sa amin, common din ito, no, kung sakali mabigla ka. Pero what I emphasize is to bring the mind into offensive. The moment na makita mo yan, atakin mo na yon, doon ka. Then snap it or lapitan mo talaga, tirahin mo na. As much as possible, hindi mo siya bibigyan ng chance na umangat to. Doon pa lang, then hawakan mo na yan dyan. Tirahin mo na, hawakan mo, grip, take down mo. So, pero yun yung option. So pagka-atake siya lame, kailangan i-stop mo talaga. So yun ang reason mararamdaman mo talaga. So any technique is effective as long as you think na pressure test siya, tapos binigyan mo talaga ng realistic. So minsan, atake ka dyan, medyo tatago-tago mo ng gano'n, para makita mo stop, then grab. Kasi yun yung option. So then you take your opponent down, so atakein mo na siya. Yung mga technique naman against this, ito yung pinakamahirap talaga. Ang pinakamahirap is usually ito. Why? Hindi ko alam bakit napunta ka doon. Yun ang biggest question. Hinayaan mo na napunta doon. Hinayaan mo na napunta rito. Ibig sabihin either hindi ka aware sa sitwasyon o sa nilalakaran mo. Isa yun sa main na dapat tinuturo. Sa Blades and Bullet, situational awareness yung isa sa pinaka-tinuturo. Anything na meron ka, won't function kung nandito ka na. Aminin natin hindi. Pagdating dito, wala na. Pag diniin to, anything na maring galaw, hiwa ka na eh. So pero you need to survive. So kung nandito yung kamay, ito yung kung saan nandun yung knife at saan yung force, dun mo siya dadalhin. Pwede mong dalhin doon. Problem is, kung mabigat siya, pupunta ron. Sa akin, every time na ginagawa ko is palayo yung neck, then push ito, then lalapit ako para dun sa back of the neck. So, back of the neck, then tuluyan mo na hanggang bumagsak. So, yun yung movement sa amin. Alright, so yun, thank you so much, Sir Kayo, Guro Gani, Guro Ipe. So yun lang naman po, maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Gans Pinoy.